Isa na namang karumal-dumal na krimen na gumulantang sa buong bansa ang hatid namin sa inyo sa episode na ito. Dahil sangkot ang isang alkalde sa Laguna at mga alipores niyang pulis noong 1993. Biktima ng krimen ang dalawang estudyante ng UP Los Baños. Noong gabi ng June 28, 1993, dinukot ang magkaibigan at UP students na sina Eileen Sarmenta, 21 taong gulang, at Alan Gomez, 19 na taong gulang, sa labas ng UP Los Baños campus. Magkasama ang dalawa sa isang Tamaraw van na nakapark sa harap ng Agrix Complex ng hintuan at puwersahang kunin ng 6 na armadong lalaki. Sakay ng ambulansya ang mga lalaki na mga police bodyguard ng nooy Calauan Mayor na si Antonio Sanchez. Pinalipat ang magkaibigan sa likod ng van at kinumander ng mga tauhan ni Mayor. Kasunod pa rin ang ambulansya, dinala sina Sarmenta at Gomez sa Erais Farm sa Barangay Curba na isa sa mga pag-aari ng alkalde. Pagdating sa farm, agad ipinasok si Sarmenta sa kwarto ni Sanchez. Regalo ng mga tiwaling pulis si Sarmenta kay Mayor na sinasabing mahilig sa mga estudyante. Naiwan naman si Gomez na binugbog ng mga tauhan ni Mayor na sina Calauan PNP Deputy Chief George Medjaldea, Luis Corcolon, Rogelio Boy Corcolon, Zoilo Ama at Baldwin Brion. Hinampas ni Pipito Kawit ng kanyang Armalite sa dibdib si Gomez. Bumagsak si Gomez at tumama sa semento. Kalunos-lunos ang sinapit ni Sarmenta na matapos gahasain ni Sanchez at halinhinang halayin ng kanyang mga tauhan ay binaril pa sa mukha. Dumanas naman ng matinding torture si Gomez bago barilin sa likod at ulo. Natagpuan ang katawan ng magkaibigan sa dalawang magkahiwalay na lugar sa Laguna. Pero makalipas ang mahigit 1 buwan, sumuko ang isang tauhan ni Sanchez na kasama sa krimen. Idinitalye niya ang pangyayari at itinurong mastermind ang alkalde. Ayon kay Aurelio Centeno, nanood na lang siya ng TV kasama ang 2 pang personal aide ni Sanchez sa katabing rest house habang nangyayari ang krimen. Sa kanyang salaysay, bandang 1:30 ng madaling araw, nakita niyang kinaladkad ni Corcolon at Medjaldea palabas ng rest house ang umiiyak na si Sarmenta. Kasunod niyang lumabas ng kwarto si Mayor Sanchez na nakasuot lang ng puting polo. Pinasalamatan ni Mayor sina Corcolon at Medjaldea sa kanilang regalo. Sabay sabi na tapos na siya kay Sarmenta at kanila na ang dalaga. Nang tanungin ni Mayor kung buhay pa si Gomez, tiniyak ng tauhan niya na papatayin nila ang binata para hindi na makapagsalita. Muling sinakay sina Sarmenta at Gomez sa van at nagtungo sa direksyon ng Calauan kasunod ang isang ambulansya. Doon na rin sa loob ng van, binaril si Gomez matapos dumanas ng matinding torture. Itinapon ang katawan niya sa barangay Imok. Habang binabaybay ang Sitio Papotok, kilometer 74 sa barangay Mabacan, huminto ang van sa isang tubuhan at doon ginahasa si Sarmenta. Ayon sa testigo, inimbitahan pa siya na sumali pero hindi kaya ng kanyang konsensya ang ginawang pang-aabuso sa biktima. Kwento pa ni Centeno, umiiyak habang nakaluhod at nagmamakaawa si Sarmenta na huwag siyang patayin. Dahil sa testimonya ni Centeno, inaresto si Sanchez noong August 13, 1993 at kinasuhan kaugnay ng tinaguriang Sarmenta Gomez rape slay case. Mariing itinanggi ni Sanchez ang mga ibinibintang sa kanya,
dahil deboto raw siya ni Mama Mary. Sa halip, itinuro niyang utak si Kit Alqueza na anak ni General Dictador Alqueza. Kinasuhan si Sanchez at anim niyang tauhan, sina Medjaldea, ang magkapatid na Corcolon, si Ama, Kawit at Brion. Hindi sinama sa kaso si Alqueza dahil sa kakulangan ng ebidensya. Si Centeno na nagsiwalat ng krimen ay naging star witness ng prosecution at hindi na kinasuhan. Tumagal ng halos 2 taon ang pagdinig sa kaso na hinawakan ni Pasig RTC Judge Harriet Demetrio. Itinuring ng marami na ang krimen ay plot seemingly hatched in hell o kawalang hiyaang nabuo sa impyerno. Ibinaba ni Judge Demetrio ang hatol na guilty noong March 14, 1995 laban kina Sanchez at nasentensyahan ng 7 beses na reklusyon perpetua o 280 years imprisonment. Inapila ni Sanchez ang kaso sa Korte Suprema pero ibinasura ito ng kataas-taasang hukuman noong 1999. 26 na taon matapos makulong si Sanchez, muli siyang naging kontrobersyal. Napabilang kasi ang pangalan ni Sanchez sa listahan ng posibleng bigyan ng parole at makalaya. Ayon sa Department of Justice, nagpakita si Sanchez na magandang pag-uugali sa loob ng New Bilibid prisons. Marami ang tumutol sa posibleng paglaya ni Sanchez. Sa pangunguna ni Senator Franklin Drilon, na noon ay Justice Secretary nang nililitis ang Sarmiento-Gomez double murder case. Dahil sa hinampalos ng matinding pagtutol ang posibleng parole ni Sanchez, naunsami ang kalayaang inasam-asam ng dating alkalde. Nanatili sa loob ng selda si Sanchez at nanahimik. 2 taon matapos ang naudlot niyang kalayaan, natagpo ang patay sa kanyang selda si Sanchez noong March 27, 2021. Bagamat 3 dekada na ang lumipas mula nang patayin matapos gahasain si Eileen at pahirapan at patayin si Alan, nakataga pa rin sa alaala ng marami, lalo na ng mga naiwang mahal sa buhay, ang dinanas na hirap at brutal na pagpatay sa 2 biktima. Ang Sarmiento-Gomez double murder case ay nakatala na bilang isa sa karumal-dumal na krimen sa kasaysayan. Kung naantig ang inyong damdamin sa episode na ito, huwag mag-atubiling ibigay ang inyong reaksyon. Hiling din namin na i-like at i-follow ang aming mga social media accounts at i-share sa iba pa para maging armas nila sa araw-araw nilang pakikipaglaban sa buhay. Maraming salamat sa panonood at abangan ang susunod pa naming episodes ng high-profile crimes dito pa rin sa Pinoy Police Files.